Isang taon matapos ipangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address ang mga katagang, asahan po ninyo, ginagawa natin lahat para matulungan kayo na magpapagaling at lumakas. at ang kanyang pangako. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. At nasisiyahan ako nang makapag-report na sa kauna-unahang pagkakataon, ang bawat bayan po sa Pilipinas ngayon ay may doktor. Mayroon ng magiging tagapag-alaga. Mayroon ng tagapag-alaga ng kalusugan ng mamamayan sa inyong lugar. Ilan lamang yan sa mga ipinangakong pagbabago ni Pangulong Marcos sa nagdaang SONA 2025. Noong Hulyo nakarang taon, isang sektor ng kalusugan ang binigyang diin ng Pangulo. Isa rito ang zero balance billing, kung saan hindi na umano magbabayad ang mga pasyenteng naka-admit sa basic o ward accommodation ng mga DOH retained hospitals. Sa loob ng isang taon, unti-unting ipinatupad ang zero balance billing sa mga DOH hospitals. Sa ilalim ng programa, pinagsama-sama ang mga benepisyo ng PhilHealth at iba pang government assistance upang mabayaran ang hospital bill ng mga kwalipikadong pasyente. Ayon sa DOH, daan-daang libong pasyente ang nakinabang sa program sa unang buwan ng implementasyon, habang patuloy ding isinusulong ang pagpapalawak nito sa piling LGU hospitals. Bukod sa zero balance billing, pinalawak din na pamahalaan ang ilang benepisyo ng PhilHealth. Kabilang dito ang mas mataas na coverage para sa piling sakit, outpatient services at iba pang medical packages. Ipinagpatuloy rin ang pagpapalakas ng universal healthcare sa pamamagitan ng pagpapabuti ng primary care, digital health systems at pagpapaunlad ng mga pampublikong pasilidad. Ngunit sa kabila ng mga programang ito, nanatili pa rin ang hamon sa aktwal na paghahatid ng serbisyo. Sa maraming pampublikong hospital, patuloy pa rin naranasan ang kakulangan sa kama, limitadong kagamitan at kakulangan ng mga doktor at nurse. Bagamat may mga bagong infrastruktura at dagdag na pondo, hindi pa rin pantay ang distribusyon, kundi kung may sapat pang doktor, gamot at bakanteng kama sa oras na kailangan ng publiko. Samantala, habang isinusulong ng pamahalaan ang mga reforma sa kalusugan, sunod-sunod naman ang mga reklamong isinampa laban sa ilang matataas na opisyal ng Department of Health. Noong Agosto nakaraang taon, naghain ang Alliance of Health Workers ng reklamo sa Office of the Ombudsman laban kay noon ay Health Secretary Teodoro Ted Herbosa at 5 pang opisyal kaugnay ng umano'y iligal na pamahagi ng halos 44.6 milyong halaga ng psychiatric medicine sa isang pribadong organisasyon. Itinanggi ng Department of Health ang mga paratang. Pagsapit ng Marso ngayong taon, muling naharap si Herbosa at 16 pang opisyal sa graft complaints laban sa umano'y halos 1.4 bilyong halaga ng mga expired, hindi na ipamahagi at hindi nagamit ng mga gamot at medical supplies. Muli, itinanggi ng ahensya ang mga paratang. Noong Hunyo, naghain din ng reklamo ang mga nagpakilalang concerned DOH personnel kaugnay ng umano'y mga paglabag sa procurement, budgetary at anti-graft laws. Kasunod nito, nagsampa rin ang Alliance of Health Workers ng hiwalay na reklamo laban kina Herbosa at Health Undersecretary Albert Domingo kaugnay ng umano'y business class upgrade sa biyahe patungong Geneva para sa World Health Assembly at umano'y maling paggamit ng pondo ng ahensya. At pinakahuli, isinampa rin ang reklamo ukol sa umano'y 145.9 milyong fund diversion. Sa lahat ng mga kasong ito, mariing itinanggi ng Department of Health ang mga paratang at iginiit na ang mga transaksyon ay alinsunod sa mga umiiral na batas at regulasyon. Sa ngayon, nakabinbin pa rin sa Office of the Ombudsman ang mga reklamo at wala pa itong desisyon o hatol. At ilang araw bago ang SONA 2026, bumitaw sa pwesto si Herbosa bilang Health Secretary na ayon sa Malacanang ay dahil sa kanyang health concern. Isang taon matapos ilatag ng Pangulo ang kanyang pangako sa sektor ng kalusugan, may mga programang naipatupad, pagdagdag ng mga benepisyo at pagpapatuloy ng mga proyekto. Ngunit kasabay din ito ang kabi-kabilaang issue na kinasangkutan ng mga opisyal ng ahensya. Ngayon, sa paghahatid ng ika-5 State of the Nation Address ni Pangulong Marcos, muling susukatin ng publiko kung gaano nakalayo ang narating ng mga pangako sa nagdaang taon at kung ano pa ang dapat gawin upang mapagtibay ang sistemang pangkalusugan ng bansa. Para sa SONA 2026, ito si Jeric Sasil ng DZRH
Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.